Pambato nating Pinoy, Jerwin Angkahas, kundi siguro sa round 10, baka panalo pa. Sander Sayas, talo din, pero umani ng respeto sa mga tao. Pag-usapan po natin yan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at notification bell for more updates. Sayang nga po mga boss dahil natalo ang ating pambato na si Jerwin Angkahas sa rising star na si Omar Trinidad. Sa mga unang rounds, may kitang posible pang mapabagsak ni Angkahas ang kalaban. Tumatama po kasi yung mga straight nito sa panga ni Omar. Sa isip po natin nun, isang magandang timing lang, bagsak yan. Pero matibay din po talaga si Omar. Hindi man lang po nagrogi sa ilang beses na napatama ni Angkahas ang suntok nito sa kanyang panga. May ilang round din na nasulidan sa sikmura ang kalaban. Nasaktan po ito pero hindi bumigay. Kaya niyang saluhin ang suntok ni Angkahas. Pagdating naman po sa volume ng punches, doon po tayo nadali. Lamang talaga ang kalaban, lalo na sa round 7 at 9. Energetic yung simula ni Omar ng round, bato ng suntok. Pero kung tutuusin po mula round 1 hanggang 9, walang clear na panalo. Bawat round parang patas lang. Pero alam po natin na sa boxing, pag parang patas lang, advantage po yun sa favorite sa laban, which is si Omar nga po. Kaya kung hindi maipakita ni Angkahas na siya yung malinaw na panalo sa round, kung patas lang, hindi talaga sa kanya ibibigay ng hurado yung round. Kaya dapat sana mas naging masipag sa pagsuntok si Angkahas dito. Pero pagdating nga po sa round 10, sinelyohan na ni Trinidad ang laban. Muntik bumagsak si Angkahas. Ititigil na nga po sana ng referee yung laban, halos 30 seconds na lang natitira, buti na lang hindi tinuloy. Kaya natapos pa ni Jerwin yung laban ng hindi nati-TKO. Kung hindi nga po dahil sa nangyari dito sa round 10, pwede pa nating sabihin na baka panalo si Jerwin Angkahas Kaso nga lang po, dahil muntik na siyang bumagsak, parang ito po yung naging dahilan kaya masasabi natin na talagang si Omar Trinidad ang panalo sa laban na to. Samantala naman po, Sander Sayas talo pero umani ng respeto. Ito nga po ay dahil nilabanan niya si Ennis kahit na sa totoo lang, unified champion naman siya. Pwede naman siyang pumili ng mas safe na kalaban gaya ng ginagawa ng iba. Matibay nga daw po ang loob nito dahil nilabanan niya si Ennis. Pero bumanat nga po si Berhil Ortiz dahil quitter daw ang tawag niya dito. Matapos kasi siyang bumagsak sa 7th round, tumingin ito sa kanyang corner na para bang sinasabi sa team niya na tigil na natin to, ayoko na. Although nahigitan daw ni Sayas yung expectation ni Ortiz sa kanyang ipinakita sa laban. Bumanat din po si Ortiz kay Ennis. Sabi niya po, kung siya daw yung nasa laban, papatulugin niya daw si Ennis. Lalo na kung nadali niya ito tulad nung ginawa ni Sayas sa round 3. Kung saan nahilo nga po si Ennis. Yun nga lang ay hindi na finish ni Sayas. Batang-bata pa naman po ito si Sayas, 23 years old pa lang kaya malayo pang mararating nito sa boxing. Sa co-main event naman po ng SUFA Boxing 8, ito yung same event ni Jerwin Angkahas. Jose Valenzuela pinatumba si De Los Santos sa second round. Maganda nga po ang kwento ng laban na ito dahil nung rising prospect pa lang si Valenzuela, wala pa po siyang talo nun. Si De Los Santos ang unang nagbigay sa kanya ng talo. Pero ngayon po nakabawi ito. So magandang comeback nga po ito. Hindi niya lang natalo si De Los Santos pero pinabagsak niya pa sa second round. So that's the story mga boss. Huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe. Maraming salamat po.